Pasensya na po, Tita Lynette. Pwede po ba ako maki-CR? Sakit po ng tiyan ko eh. Makiki-CR ka? Sige na po, Tita Lynette. Nakikiusap po ako. Sakit po talaga. Hindi ko na po talaga kaya. Pasensya na po, Tita Lynette. Hindi ko na po talaga kaya. Hari! Hari, sandali! Hari! Talaga lang? Wala bang kaibigan si Zoe? Kailangan niya ng kausap. Kinakausap ko siya. Pero bakit ikaw? Eh bakit nga ba ako? At hindi ikaw na tatay niya. Siguro, dahil mas may kwenta ako sa kanya, kaysa sa'yo. Ang sabi mo? Tay! Walang patulan yan. Akala ko katulad ka lang ng ina mo. Yung pala, mas masahol ka. Magdudusa kayong dalawa sa impyerno kasama ang iba pang demonyo. Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag ka nang babalik! Umalis ka na! Pasensya na po, Tita. Pero kailangan na po talaga namin umalis. Hindi pa tapos. Ubusin ko lang. Maraming salamat po, Sandali, sandali! Pwede ba huwag na kayong umalis? Bakit po, tita? May problema ba? Is everything okay po ba, Tita? Ayoko lang kasi sanang mag-isa. Si Dad po, nasan? Ay! Eto, tawagan ko na lang si Annalyn para puntahan po kayo dito. Ay, hindi, wag! Wag! Wag mo tawagan si Annalyn. Kasi, di ba, nag-aalala yun sa lolo niya. Ay, ayoko nang makadagdag pa sa mga iniisip niya. Okay lang ako. Sige, pwede na kayong umalis. Sigurado po kayo, tita? Mauna na po kami. Pagaling po kayo, Tita. Pahinga po kayo, ha? Ingat po kayo. Sige po. Thank you ulit po, tita. Dami ko. Regan? Tita Lynette? Bakit po? Ingat kayo, ha? Hari. Ingat po. Pagaling. Bye po, tita Lynette. Yan po. Hari. Tara na. RJ, kalma lang. Ano? Masakit bang katotohanan? Yung mga taong malapit sa'yo, ako pinipili? Tumahimik ka na. Bakit anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Alam mo, RJ, kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang katotohanan na nagkukulang ka sa mga taong inaasahan ka. Ganyan ka ba pinalagay ng tatay mo? Hey! Don't you dare talk about our father like that. Nawawala na nga ang papa, magsasalita ka pa ng ganyan? I'm sorry, Giselle. I don't mean to offend you. RJ, di ko nang aaway. Ang gusto ko nga, maayos yung relasyon mo sa anak mo eh. Pero, sa tingin mo, mag-o-open up si Zoe sa'yo? Kung bago pa siya magkwento, may judgment na kayo sa kanya. Katulad ng ginagawa niyo sa kanya ngayon. Alam mo, RJ, kung gusto mong kailanganin ka ni Zoe, maging tatay ka rin sa kanya. Excuse me. Madam, sigurado ko pang hindi papatakasin ng anak mo si Tanda. Eh di kung pakawalan niya, patayin natin. Yung anak mo? Sira ka ba? Si Tanda! Hoy. Ano iniiyak-iyak mo dyan? Tinaboy ka ng lolo mo, no? Zoe naman, ang kulit mo kasi. Alam mo ba walang saysay ang sorry mo sa lolo mo? Dahil sukdulan na yung ginawa natin sa kanya. Wala nang kapatawaran yung ginawa natin sa kanya. Oo naman, Mi. Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Zoe, hindi ka wala ng lolo Pepe mo. Kaya itago mo na yung awa mo.
Isipin mo yung sarili mo and turn your bitch mode on dahil may plano pa tayong gagawin sa lolo mo. Plano? Mami, tayo na nga yung suspect nila eh. I'm sure nag-usap na si Annalyn, si Daddy at si Tita Giselle. Paano kung may mahalam silang mga ebidensya? Mami, paano pag nahuli na nila tayo? So, iniisip mo pa lang na solusyonan ko na, kaya pwede ba? Huwag na tayo magtalo. Maladya, Ma'am, ituloy na natin yung plano mo kay Tanda. ayos ma'am. Oy, ikaw. Akala mo hindi ko alam yung ginawa mo, ha? Akala mo hindi ko alam na nagbibigay ka ng pahiwatig sa mga lalaking yon? Oy, makinig ka. Kung gusto mo magkasundo tayong dalawa, susunod ka sa mga sasabihin ko. Kasi kung hindi, babasagin ko sa mukha mo. Tek mo yan. Kala mo, ha? Bagal mo. Mami, ano bang ginagawa natin dito? May hinihintay lang ako. Pero Mami, sigurado ka ba sa gagawin natin? Relax. Wala pa akong hindi nalulusutan. Pero paano pag hindi sila naniwala? Kaya nga tayo uuwi eh. Para maging mas believable yung gagawin natin. Don't worry. Pagkatapos ito, wala nang maghihinala sa atin. Pero ikaw, ayusin mo yung sarili mo, ha? Huwag ka magpapahalata. Hello, Balahadia. Madam, nasa akin na po ang kailangan natin. Good. Pauwi na kami. Hintayin mo yung text ko bago mo ipadala. Okay, madam. Ano? Kaya mo? Anak, I'm doing this for you, okay?